mga kapal. Bali ako nga pala si Ron Legruta, 43 years old. So ginawa ko itong video na to para i-share lang kung ano yung condition ko ngayon. Bali, ang work ko ay dating merchandiser sa mga supermarket. And then, meron akong 3 anak. Malalaki na sila ngayon. Senior high school na yung bunso ko. And then yung isa kong anak is 22 and then 20 years old na. Pareha sila nag-work at nagtatrabaho before. Pero dahil nga sa condition ko, tinamaan ako ng sakit. Napilitan silang huminto at mag-focus na lang muna sa work. Bawi na lang daw sila kapag medyo gumanda na yung sitwasyon namin. Then, kaya sorry to them. Then, ang asawa ko naman ay nagtatrabaho din sa supermarket bilang team leader sa isang company ng gulayan. And then, rin siya coordinator. Bali, nasa 22 years na kami marriage. And then, yun. Bali, ang naging sakit ko po ay motor neuron disease. So, ito yung kondisyon na nagkaroon ng problema yung central nervous system. Tapos, dahil yung central nervous system nagkaroon siya ng problema, hindi na siya nakapagpadala ng ibang signal, ng mga signal dun sa ibang muscles. Kaya ang nangyari, yung mga muscles ko ay nawala, hindi na siya nag-regenerate. Then, yung aking mga daliri, nawalan siya ng lakas, hindi yung aking braso, hindi ko siya maiangat. Una yung kaliwa lang, pero hindi tumagal. Ito yung ngayon, kanan, magmula October hanggang October 2024, tapos ngayon May 2025, medyo hindi ko na siya ganun magamit kasi nadamay na rin siya, parang nahawan na rin siya at nawalan ng lakas. So ganun din yung nangyari sa mga paa ko. Hirap na ako maglakad, pa isa-isang hakbang na lang yung lakad ko, and then wala na rin sa balance, kaya sobrang hirap. Then kung pamubuksan yung ibang page ko sa YouTube, hindi ganito yung aking boses, pero dahil sa motor neuron disease, naging ganito yung boses ko. Hindi na rin ako makakanta, hindi ko na makanta yung mga dati kong gustong kanta. Pero salamat sa Diyos kasi meron pang boses. And then, isa rin sa epekto ng motor neuron disease, nagkakaroon ako ng short breath. Yung paghinga ko ay sometimes nahihirapan. Lalo na pag nakakamay ako ng mga sigarilyo. Pero dati pa naman, ayoko naman ng sigarilyo at alak. Pero ngayon, pagka nakakamay ako, half na lang yung nahihinga ko. Hindi ko siya ma-inhale ng sagad. Kaya ito yung isa sa epekto ng motor neuron disease. And then, meron yung sakit kasi na to, wala pang gamot, wala siyang treatment. Ito progressive disease ang tawag dito, na kung saan ito ay tuloy-tuloy na papahinain yung central nervous system hanggang lahat ng mga parte ng katawan mo ay bumigay, at soon mawalan ka na talaga ng kakayahang kumilos. So ngayon, yung kaliwa kong kamay sobrang mahina na siya at hindi ko na siya magamit kahit pagbuhat ng isang tasang kape o kahit isang tabong tubig. Minsan nga kahit tabo lang na walang laman, hindi ko na siya mag-grip
Tapos yung kanan ko, sa ngayon, nag-grip ko pa naman siya kahit konti. Pero hindi ko na rin siya, mahina na rin siya. Wala na rin siyang lakas. So gusto ko i-share tong ganitong video para ma-aware. Kasi di ko alam, sa Pilipinas, konti pa lang yata yung tinamaan ng ganitong klaseng sakit. Tapos hindi pa lantad yung iba. Kasi lagi lang nila alam, ito ay uri ng pasma. So, pag meron ka nga palang motor neuron disease, grabe kang magpawis. Konting kilos mo pa lang, magpapawisan ka na ng marami kasi yung limitado mong kilos, pinipilit mong gawin. Kaya, ang tendency, magpapawisan ka. So, isipin nyo yung time na meron kang malubhang pilay, tapos gagalawin ka, iabutin ka o may pupuntahan ka. So, ganun mo pinipilit. Sobrang exert ng force at energy sa simple motion. Kaya, yun. So, din ako magpawis. Kaya from last year, 2024 ng August, bumaba ng timbang ko from 53 kilos. Ngayon, May 2025, 50.9 na lang ang kilo ko. Kaya, yun. Kasi nga sobrang pagpawis. Pero, dapat hindi pa rin magpawis sa pagkain. Hanggat kaya kumain ng kumain. Kahit may problema na rin ako sa pagdumi kasi hindi ko na rin siya makontrol. Even yung pag-ihi. Yan, mahirap na sa i-control. Kaya, kailangan dito lang ako sa bahay, malapit ako sa banyo. Para anytime nakaramdam ako ng pagdudumi, malapit lang ako makapunta. And then, kailangan ko rin gumawa ng mga simpleng exercise para yung mobility, hindi talaga siya may stuck. Ngunit kaya pang kumilos, maglakad-lakad, kailangan natin gawin. And then, kaya ginawa ko itong video na to para ma-aware din yung iba sa motor neuron disease. And then, payo ko lang sa mga katatay, mga katulad ko, na hindi naman ginusto na magkaroon ng ganitong klase sakit. Ingatan nyo yung sarili nyo. Hanggat maaari, magkaroon kayo ng quality time para sa pamilya. Siyempre, quality time ka para kay God. Kasi sila naman yung may hawak ng buhay. At kahit anong mangyari, lagi tayong magpasalamat. Maganda man o masamang sitwasyon yung dumarating sa buhay natin. Sa umaga na magigising tayo, kahit mahirap na para sa ating gumalaw, pagpasalamat pa rin natin. Kapag pakaramdam mo, nahirapan ka sa isang bagay na gawin, pagpasalamat mo pa rin. Kasi at least, nahirapan ka, ibig sabihin, buhay ka pa. Everyday, merong another chance para sa buhay natin. Kaya sabihin nila na yung motor neuron disease ay wala pang gamot. Pero soon, magkakaroon dito ng gamot. Kasi, yun nga pala, yung nireseta ng mga doktor patungkol sa motor neuron disease, yung Riluzole. Yung Riluzole, gawa siya sa ibang bansa. Hindi siya na mga manufacture dito sa Philippines. Kaya sobrang mahal pa ng kakarampot na tableta. So 4,000. Can afford pa sa mga katulad natin na medyo mahirap lang at pangupahan ng bahay. Sinisikap namin ilakad to sa SS
disability program para makatulong din. Pali, salamat yun sa mga kaparood nito. God bless you all. Thanks to Father Mother po.